Kong, mga hapon diha. Good to see you. And everybody else who is here, I'm very happy to see you. And I'm very happy to know that we might share the same sentiments. So, actually, sa totoo lang, hindi ko alam if I'm the best person to point out sa mga sentimento ko. Kasi, first of all, nagsimula ito dahil sa quarrel between ang aking the Vice President and yung tinawag niya na tambaloslos. Diyan man yan nagsimula lahat kasi. But, ayoko na dumaan doon sa kasi marami akong ayoko na dumaan doon sa whoever is around the president that's creating this chaos or letting this happen. So, ako, magsalita lang ako. I'll try to be objective as much as I can. Kasi mahirap Duterte din ako, kapatid ko yung may you know what I mean. So, ako, Mayor Mangkodres Davao. I am the city mayor. Unang-una sa tanan, let's talk about crime. Okay? Yung time ng tatay ko, yung former president, si Rodrigo Duterte, meron man talagang clear na campaign against drugs and criminality. So, actually, na-anticipate ko talaga na pagbaba niya, there will be a resurgence ng mga ganitong activities. Kasi nga, for 6 years, 6 na taon na sila, wala di sila makalihok. And there are, syndicates and these people, wala man lang ibang alam kundi krimen. So, may rubber band effect talaga yan. So, paghila dito, kasi si PRD nga, very strict on these matters, pag naog niya, pagbaba niya, pagbuhi ato, labyog, it's like a rubber band. Hapak na sa pikas. So, wala na si PRD karon, balik ang droga. Makita man ninyo, in less than a year, makita ninyo, mga pulis naka-uniforme na sa Senado, unsay isyu, sila'y gadula o droga. And what does this tell us? Ano yung mangguna? Presidente kay, moderitso na lagi ko, di na kumuagi nga si Tambaloslos, ingani o kana si yang asawa, si Lisa Marcos. Inaan naman, nandito na tayo lahat Di na ko moderitso ka, I will, diretso na ko. Unsa pa man di ay, atik-atik pa tangas, tambalos-los atong pasanginlan, si Juan, Lisa Marcos, Kailangan kung suda ning, may mga Tagalog din no, natin mga bisita, so I need to talk in Tagalog ba? Kailangan may pronouncement ka talaga. Kung ano yung nangyari, the previous administration that was successful, ang imuha na, your responsibility, nga ikaw yung nagpalit, you have to keep that up. Nakita na to, wala. Karon, kung wala, katong mga bad elements, o kaning mga utang, wala, gyud.
Di balik yun. Puta, kung ako, ha? Kung ako, durugista ko, drug lord ko, pila ka bilyon na wala, 6 years, putang ina, lugi na ko. Dili na ko makapaskwila sa akong mga kuwan sa laing nasod, putang ina. Wala, mo balik yun na, kay mo bawi na, negosyo na nila eh. Ako ba pasangin na nanim? Mudagan kong Indonesia pagkahuman ani. Dito ko magtago. Putang ina ni. Tinuod man na akong ginaingon. Tinuod man na. Mo bitaw dire. Ay na lang mo pangutana pero putang ina. Nga isa pa, okay. Let's move on. Klaro man na, no? Those are very clear situations that we are seeing now. So, kaning droga manggod, para ana, and activities of the like, pag naana sa gubot yun na imong lugar. Gubot yun na. Kumuingon ang mga tao, kaning mga di gusto mo dula og patas, ayaw maglaro ng patas ba? Siyempre, then everybody will think that it's okay. Dili man mo badlongon, kinanglan mo badlongon mo imong ay putang ina. Karon. Okay, moving on. Kani medyo this is about Davao City. Naman we have big ticket projects. So we have, meron kami nitong modernization of Transpo, which is the bus system, and the waste to energy. That is what we want for Davao. And we cannot fund it. Kaya medyo expensive yun eh. The national government lang talaga yung may kaya dyan. But anyway, I have to cut the long story short because I cannot elaborate on this kasi medyo Davao to eh. We're talking about how it's, you know. But anyway, may instability kasi ngayon. So, Congress, ito, yung Vice President, ngayon, Senate, sila hindi na nagkakasundo. So, unsa man eh. You have kung executive ba, you know, daghan man ta, you know, some of you here might be executives, and or you know some executives on how they handle things. You have every opportunity, power, and authority to fix what is broken. Kung unsay kinang lag-repair, pwede man na nimo ayuhon. Well, naatay separation of powers. Na executive, na legislative, na judiciary. Pero, unsa may pulos anang hierarchy na to. Kaya na magitay, number 1, presidente, number 2, vice president. Unya karon, maunang, moderitso ko sayaha kay di na lang yun mo tarungon. Di mo na lang talaga ayusin. And this has been going for a year. Nag-start na mga August eh. So almost a year. Kung executive ka, ambot, tulog ka, o wala ko kabalo. Kamu ba? Puta. Ako okay ra. Ngano man, para man itong nasod. Bagoy labot. Dili, putang in. Wa gyud ba? Yung sa Binisaya pa, wa gyud. Wa gyud. Anak manggod na. Kung ikaw gani, mutongtong kag-usa ka posisyon, unya, mas naglabaw, ay sorry sa mga Tagalog, subtitles na lang na ninyo.
Mas naglabaw ang imuhang gugma sa imong kaugalingon kaysa sa imong nasod ing anig hitabo. Kani, kabalo mo unsay pinakasakit gyud para sa as the local executive of Davao City, ano mong LGU. Ako I am 36 years old. 36 anyos ko. Then lumaki ako dito sa Davao, no? Born and raised gyud ko diri sa Davao. Mula nung pinanganak ako hanggang until 2 years ago, Davao City has been infested with insurgency. May NPA kami dito. Karon, sino ang nagbuwis ng buhay? Kinsay nagsakripisyo? Kinsay ni Antos matog og bukid, no, musaka og bukid kay para to keep peace and order. Ang pulis og sundalo nga dugay nag-antos ang mga lugar diha. Unya karon kay tungod naalang mo'y ambot unsa man gyud problema ninyo sa Vice Presidente, wa ko kay baw. Tanan kalaban atong niaging administrasyon, lahat ng mga kalaban ng dumaan na administrasyon, inyong ginakauban. Mao na inyong ginabuhat. For I do not know what fucking reason gyud and for what necessity. Tangina. Kaya karon ang nag-antos, kami, mga taga Davao, kato mga probinsya nga daghang pog NPA nga dugay kaayo kinawala naman unta na kay para makahimo na ta magamit na nato Toyota wa nay samok gibalik na po na karon na ng peace talks nila. Ngano mangutana ko nila kini si BBM ikay ni sakag bukid sundalo ka. Ikay polis nagbantay dito sa Pakibato o Marilog. Utangin nagisayunan mo sa mga kinabuhi nga nawala diyan nagantos. Mga natibo diya giilad diya gihimong NPA. Utang ina gisayunan mo kay wala mo ni agi anak. Malamang ikaw matulog ka, nakay kutson, o hindi, nakay unlan. It's easy for you. But what of those people who are there who are suffering? Patay giguan ba? Yawa ni. Ayaw, lagi. Tangina. Kaya ba mo, before ko ni Anne ba, before ako pumunta dito, inisip ko na talaga, anong bangka yung sasakyan ko? Ana ba? Tangina, initan ko, Anne ba? Oh. Bitaw, ever since pagsugod na ako, nga pagkamayon na ako, di kay ko vocal because 36 years old ko, ako mga anak gagmay pa. Di na ko gusto nga they will miss their father ba. Pero sometimes, di man good makaya, good. We're talking about not only the city, but the entire country. Butang ina, musukol yun ko. Musukol yun ta. Butang ina. O sa ginahulat na to. Kaya tungod lang, ana, their need for self-preservation, you will create all of this.
And who is responsible? Kinsa man. Oh, uban na tas Indonesia. Oh, dili na mingaw kay nana koy kadulag chikitsa dito tongits. Oh, ha, inom dayon ta. At least ako'y kauban, pag timanan ta ka. Oh, timanan ta ka. Pag initan ta, kitan doha dito, uban ta. Kapuya, no? Apoy ba? You know, ultimately the point is, naman gud ta, you know, the previous administration, mula, lisod ni paminawan sa because I am a Duterte myself, ha? But if you want to listen, then you are free to listen. Well, kay PRRD, o kamo, nga idol man kayo, ako pod, idol kayo na ko kamahan. Gipinakita niya naman na pwede mo man talaga ayusin yung isang bansa. Na pwede. If you only do it. Oh, ngaron, ang problema, naanata dito, andun na tayo. Ginabira na po pabalik yung asa ng tae, dito na po padulong sa tae. O say, putang ina. Because, itungod lang, because of politicking, anak, politika lagi perme. Kung bitaw na, yung Pasko Fiesta, yun, gusto na ako kasi pero wala ko'y labot ko'y kaayo ng tambalos-los. Utang ina ng baboya na, sagpaong ko ng kitang ko na. Well, ako, nanaba naman po ko, pero native man nga litson. Crispy na ko ganit. Kato, komersyal to na baboy. Kay, pula kay gaping, mga komersyal na baboy. O na, insurgency. O na, because, that's all because they are the enemies of the previous administration. Ilang I do not know. Through the use of power, authority, and resources, which they have now. Anyway, abutas foreign policy po. Na naman siguro nagstorya na earlier, but, you know, ang punot dulo niyan, he is endangering the lives of innocent Filipinos. Kana yung pagpapasok niya ng mga Amerikano dito, well, kaya kung magyera, well, at least, ang Davao, kita mga taga Mindanao, iwit pa ta mabungkag, kay sila man una sa taas. Oh, so dapat kayo talaga yung medyo mabalaka dyan. Yung mga taga Luzon dito ngayon. Oh, kayo una, pagbumbahin yan ba? Oh, diba? It's basically just that. He is endangering your lives. Wala lagi, wa gyud. Mo gina, wa gyud. Wa gyud. Karon, napanang, ang katawanan, nakakatawa nito nila ba? May presidente ka, meron kang speaker. Drama ba? Drama. Kunwari, si Romualdez yung bad cop. Oh, niya, ang president good cop. Wala akong alam. Hindi na anak. Tangina. Saba di ay, presidente, magkakapalo, mag-sinita bo. Dere, undanga di ay. Og natuog rapod siguro, basig. At least, nakadungog na ka, karon. Yuwaa, oy. Lagpas gigayo. Pero, kanisa, you know, look at this. We are all here now. Kita tanan, ha? You know, some people from Luzon, some people from the Visayas, and, you know, from other parts of Mindanao. Why are we here? And whose responsibility is this? Iyaha. Kung nagtarong pa na sa, wala ta diri karon.
okay na the next following statements will be, you know, it will be my own perception and my personal view of this president. You are lazy and you lack compassion. Mauna, kaya yan, you know, we are unhappy. Oh, ngano, nabaday mo diri kay nalipay mo. Oh. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumang ko na, kay giuna niya ilahang politika. Ilang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. So karon, imbes of opening up new opportunities, especially for those sa lower classes, kay para mo improve ang kinabuhi sa mga Pilipino, labi na sa mga kabos, giuna nila ilang mga kaugalingon. Mauna. Unsa bagid putang ina. Una-una ako ba? Kung ako okay ra sa kuwag wala ko diri sa politika. Okay ra gyud kaayo. Amo sinaan nila nga gusto gyud nila 20 years. You know, this is the exact template. Kadtong mapamang ko natawa to 1960s kana nag-plebiscite sila kaning People's Initiative nila karon. This is the exact template na ilang ginabuhat that made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that kind of template. Maura yun na, walay ko andiya. In order for them to stay in power, to preserve themselves, so, ilang mga ambot sa mga gusto ng dato, ramta kayo mga tawhanan So, unya na ako, I have to reserve some of my, you know, kailangan ko i-reserve yung iba ko pag sabi because we have a bigger rally. Pero, you know, I'm ready to die or maybe leave the Philippines, you know, like if some country will accept me, you know, for political asylum. I'm just letting everybody know kay lisod ni, unta, dawaton ko ninyo diya, takas na lang ko. Usap ha? O, dagan na ta mag-inom, magsgasto na sa alak ron. Mr. President, kung wala kay gugma, o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Ingani na, mag-andam tagdako nga barko nagyudtaan May tagdawaton na sa Indonesia, Malaysia, napay Vietnam. Pili lang, ha? Butuhan nato, konsensus lang, asa tamanago. So, I'll see you later. Thank you kayo, may hapon sa inyong tanan. Once again, palakpakan po natin Mayor Sebastian Baste Duterte.